Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1061. Nang marinig ng mga tao sa mansyon na may dumarating, agad silang lumabas. Pinatigil ni Marino ang lahat sa pagbati kay Zachary at sinenyasan silang manahimik upang hindi ito magising mula sa mahimbing na tulog. Nakaupo nang nakasandal sa upuan, mahimbing na natutulog si Zachary dahil sa matinding pagod na naipon sa kanya. Ayaw siyang gisingin ni Ben dahil naaawa ito sa pagod na lalaki. Kaya bumulong si Ginang Ralston, ano ang nangyayari? Anong problema kay Ginoong Zachary? Pagod lang siya at kailangan niya talagang makatulog. Ginang Ralston, maaari mo bang ipaghanda ang kanyang kwarto at paliguan? Kailangan niyang magpahinga kahit saglit. Sige, gagawin ko agad. Agad na nagtungo si Ginang Ralston sa sala at inutusan ang mga katulong na ipaghanda si Zachary ng pagkain. Nagising si Zachary nang marinig ang kulog. Damilat siya at nagtanong, uulan ba? Mahinang sumagot si Ben, oo, Ginoong Noct. Mas mabuti pong pumasok na kayo sa mansyon at maligo. Pinaghanda ko na kayo ni Ginang Ralston ng lahat. Pagod na nagsalita si Zachary, magtungo ka sa Northridge. Sinampal ni Zachary ang sarili para hindi makatulog at biglang nagsalita, takot siya sa kulog. Kapag nandoon ako, mas mapapanatag siya. Mas malakas na ang boses ni Zachary nang ulitin niya, bilisan mo. Matagal na nag-atubili si Ben bago bumulong, kung hindi ako nagkakamali, si Sir Luis ay nasa Northridge din ngayon. Hindi makapaniwala si Zachary sa narinig niya at napatitig kay Ben. Nagpayo si Ben, baka hindi rin tayo papasukin doon kahit pumunta tayo. Dahil pagod na kayo, mas mabuting magpahinga muna kayo. Nanahimik si Zachary at bumaba ng sasakyan, at nagtungo sa kwartong madalas nilang pinagsamahan ni Charlotte. Magulo ang kanyang isipan nang makita niya ang mga litrato nilang dalawa. Tumigil siya sa harap ng mga iyon, nagmuni-muni, at naalala ang masasayang sandali. Kumatok si Ginang Ralston at pumasok habang may dalang pagkain. Ginoong Zachary, kainin niyo po ito. Kakagawa ko lang, paborito niyo ito noong bata pa kayo. Salamat. Umupo si Zachary at nagsimulang kainin ang inihanda sa kanya. Habang nakatayo sa tabi ni Zachary, hindi napigilan ni Ginang Ralston ang maiyak at napasinghot sa tabi niya. Nakakatawa yun para kay Zachary kaya nagtanong siya, bakit ka umiiyak gayong maayos naman ang lahat? Humihikbing sumagot si Ginang Ralston, nalulungkot lang ako sa pinagdadaanan mo. Hindi ko ma-imagine kung gaano kabigat ang dinadala mo. Parang tumanda ka bigla kahit ilang araw lang ang lumipas. Hinaplos ni Zachary ang kanyang pisngi at mahina niyang nasabi, tumanda na ba talaga ako bigla? Dumating si Ben at nagsabi, Ginang Ralston, mas mabuting bumalik na muna kayo sa kwarto ninyo at hayaang mag-isa si Ginoong Zachary. Halos 1 linggo na siyang hindi natutulog. Totoo ba? Bakit mo hinayaang pabayaan niya ang sarili niya? Kapag walang tulog, maaapektuhan ang... Bago pa siya makapagtuloy, pinigilan ni Ben at sinabi, iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating iwanan muna siya. Nahirapan si Ben na mapakiusapan si Ginang Ralston na umalis. Nang makabalik siya, sinabi niya kay Zachary, huwag niyo pong seryosohin ang sinabi niya, medyo OA lang talaga siya minsan. Baka naman may punto siya, dahil nararamdaman kong hindi ko na kayang gawin ang dati kong mga kaya. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman kong wala na akong silbi. Pagod lang kayo. Gusto niyo bang ipatawag ko si Reyna para masuri kayo? Hindi na kailangan dahil pagod lang naman ako. Tama rin kayo. Pero kung may iba pang problema, dapat tawagan natin si Dr. Felch. Dahil sa mga nangyari, napaisip si Ben kung maituturing pa bang mahusay na doktor si Reyna. Nang marinig ni Zachary ang pangalan ni Dr. Felch, naalala niya nang tanungin siya nito kung may kakaibang nararamdaman siya sa mga mata niya. May problema ba sa mga mata ko? Kumulabog ang kulog. Nabigla si Zachary at napakunot-noo. Hindi na niya mapigilan ang sarili kaya kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Charlotte. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makatawag dahil naka-block na siya. Ibinaba ni Zachary ang kanyang telepono at tahimik na tumitig sa kawalan. Ginoong Noct, kalma lang po kayo.
Ako na ang makikipag-ugnayan sa kanila para sa inyo. Ilang segundo matapos tawagan ni Ben si Lupin, sinagot ng babae ang tawag at may halong inis na tanong, ano ang kailangan mo? Uulan na. Ayos lang ba si Ginang Lindbergh? Mahimbing siyang natutulog pagkatapos inumin ang pampatulog na tsaa na ginawa ni Dr. Felch. Kahit magunaw pa ang mundo, hindi siya magigising, lalo na sa kulog. Si Ginoong Knock ba ang nagsabing kamustahin ko siya? Mahinang sagot ni Ben, oo, hindi siya makatawag dahil nakablock siya. Kaya, ayos naman si Ginang Lindbergh. Salamat sa pag-aalala, pero hindi na kailangang tumawag ulit sa susunod. Agad binaba ni Lupin ang tawag. Ngumiti ng alangan si Ben at nagsabi, narinig niyo naman siguro. Mukhang hindi na ako kailangan, mahinang sabi ni Zachary habang naglakad papunta sa banyo. Dahil nag-aalala si Ben, nagtanong siya, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Gusto niyo bang tawagan ko ang iba para tulungan kayo? Lumayas ka muna sa paningin ko. Kahit pinagalitan, nakaramdam ng ginhawa si Ben dahil kaya pa rin ni Zachary na magalit at magbiro. Hinubad ni Zachary ang kanyang damit, at handang magbabad sa paliguan matapos ang isang linggong pagod, ngunit biglang nanggati ang kanyang ilong. Nang kamutin niya ito, nagulat siya nang maramdaman niyang may tumutulo. Lumabas siya ng bathtub at tumingin sa salamin. Diyos ko, dumudugo ang ilong ko. Naguluhan siya dahil hindi pa niya naranasan ang ganito noon. Noong panahon na halos hindi siya natulog habang ginagawa ang unang public offering ng Divine Corporation, hindi pa rin ito nangyari. Ito na yata ang pinaka-stressful at nakakapagod na yugto ng buhay ko, pero sobra naman ito. Ganito rin ang naranasan ni Charlotte noon nang lasunin siya. Nalason din ba ako? Nang inag ang mga mata ni Zachary sa pag-aalala, pero naisip niyang hindi naman siya nakakaramdam ng sakit maliban sa malabong paningin at pagdurugo ng ilong. Palagi akong maingat. Lahat ng pagkain ko ay sinusuri muna para masigurong ligtas. Sa madaling salita, hindi siguro ako nalason. Habang nag-iisip pa siya, narinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Kaya nagbalot siya ng tuwalya sa baywang at lumabas ng banyo. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ng anak niyang babae, Daddy. Ellie, bakit? Masama ba pakiramdam mo? May nangyari ba? Hindi ako makatulog kasi miss na kita. Kumusta ka, Daddy? Ayos na ba ang lahat dyan? Tanong ni Ellie habang sumisinghot at banayad ang boses. Ayos lang ako, Ellie. Huwag ka nang mag-alala. Hindi kayang sabihin ni Zachary ang totoo tungkol sa kanyang kalagayan sa anak niyang puno ng lambing. Daddy, kapag gumaling na ako, iuuwi mo na ba ako? Siyempre, Ellie, iuuwi kita agad pag tuluyan ka ng magaling. Sa ngayon, makinig ka muna sa mga tagubilin ni Dr. Felch, ha? Tumango si Ellie at bahagyang naiyak, sige, Daddy. Pero ayokong iwan si Mommy, at ayaw rin ni Robbie na iwan ka. Napag-usapan namin, kung sakaling lumala pa ang sitwasyon, sasama si Robbie kay Mommy para bantayan siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy ang bata, samantalang ako at si Jamie, babalik kami sa iyo para hindi mo gawin ang anumang kalokohan habang wala si Mommy. Huwag mong pag-alitan si Robbie ha. Mahal ka rin niya tulad namin. Halos manginig ang boses ni Zachary nang sagutin niya, hinding-hindi ko kayo masisisi. Alam ko kung gaano niyo ako kamahal at kung ano ang mga dapat nating gawin. Daddy, natatakot si Ellie na mahuli kaya nagtago siya sa ilalim ng kumot at nagpatuloy, may tao sa kwarto ni Mommy. Nagulat si Zachary sa sinabi ng anak at inulit ito, ano? Sinasabi mong may kasama si Mommy sa kwarto niya. Oo, guwapo at mabait naman siya, pero ayokong lumapit sa kanya dahil hindi siya ang daddy ko. Kinabahan si Zachary at muling nagtanong, sigurado ka bang nasa kwarto talaga ni Mommy? Oo, pagkatapos niyang magpalit ng pajama, dumiretso siya sa kwarto ni Mommy. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Sandali, Daddy, nabasa ko kasi na nabubuntis daw ang babae kapag magkasama sila ng lalaki buong gabi. Magkakaroon ba kami ng mga bagong kapatid pagkatapos ng ilang buwan? Hindi mangyayari iyon. Ha! Biglang may narinig na boses ng lalaki sa kabilang linya, Ellie, gusto mo ba ng hot cross bunnies na gawa ni Ginang Ralston? Oo, pero hindi ako makakakuha kasi hindi makapunta si Mommy.
Pinunasan ni Zachary ang buhok at nagtanong, gusto mo bang dalhan kita ng hot cross bunnies? Inaantok ka na ba? Tuwang-tuwa na tumalon si Ellie, hindi pa. Excited akong makita ka, Daddy. Kailan ka darating? Pagtingin ni Zachary sa orasan, alas 8:30 na, darating ako pag alas 9. Eksakto. Sige, hihintayin kita, Daddy. Pagkababa ng tawag, inutusan ni Zachary si Ben na kumuha ng ilang hot cross bunnies sa kusina. Dahil nag-aalala pa rin, nagtanong si Ben nang nakakunot ang noo, para saan mo yan? Dapat natutulog ka na. Nainis si Zachary at inulit lang, kunin mo na lang at huwag ka nang makialam. Pagbalik ni Ben dala ang mga tinapay, nagtanong siya, pwede mo bang sabihin kung saan ka pupunta? Gabi na kasi. Hindi na sumagot si Zachary. Kinuha niya ang susi at agad lumabas ng mansyon. Tahimik na sumunod si Ben dahil natatakot siya na baka may mangyari kay Zachary. Huminto si Zachary malapit sa Northridge. Bumaba siya ng sasakyan at palihim na pumasok sa lugar. May mga gwardya sa paligid ng bahay ng Lindbergh kaya mahirap makapasok ang kahit sino. Ngunit hindi basta-basta si Zachary. Dumaan siya sa attic at pumasok sa kwarto ni Ellie sa pamamagitan ng bintana. Nakaupo si Ellie sa kama, yakap-yakap ang kanyang stuffed alpaca habang sabik na hinihintay ang ama. Nagulat siya nang marinig ang kaluskos mula sa bintana, ngunit natuwa nang makita ang daddy niya. Agad siyang tumakbo at sumigaw, Daddy. Niyakap siya ni Zachary at tinanong habang hinahaplos ang noo niya, Ellie, maayos ka na ba? Hindi pa gaano, pero ayos lang. Nasaan na ang hot cross bunnies ko? Iniabot ni Zachary ang dala niyang tinapay. Heto, tikman mo na. Salamat, Daddy. Gutom na ako kasi oatmeal lang ang kinain ko kanina. Sabi ni Ellie habang mabilis na kumakain. Dahan-dahan lang, huwag mong isubo lahat. Isa lang muna kasi hindi ka paganap na magaling. Tumango si Ellie bilang pagsang-ayon. Nakita ni Zachary ang carton ng gatas sa kwarto kaya ininit niya ito at ginawang mainit. Heto ang gatas mo kung nauuhaw ka. Niyakap ni Ellie ang leeg ng ama at nagsabi, Salamat, Daddy. Sana ganito ulit tayo, magkakasama bilang pamilya. Ngumiti si Zachary at hinaplos ang buhok ng anak, darating din ang araw na magkakasama ulit tayong 5. Kailangan lang ng kaunting panahon. Ako na ang bahala. Tuwang-tuwa ang batang babae at nagtanong, Hooray! Mabubuo na ba tayong 5 miyembro ng pamilya kapag tuluyan ng gumaling si Mommy at ako? Hinaplos ng lalaki ang pisngi ng bata at sinabi, susubukan kong alamin kung posible iyon. Sige na, matulog ka na. Bibisitahin ko muna ang mami mo. Natakot si Ellie na muling mag-away ang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ng ama at nagtanong, pwede mo bang ipangako na hindi mo aawayin si Mommy? Hinalikan siya nito sa pisngi at sinabing, kalma ka lang dahil hindi ko siya aawayin. Sige na, matulog ka na. Magkikita tayo sa makalawa. Tumango si Ellie at malungkot na tinitigan ang ama habang palihim itong lumabas sa bintana. Narinig ng mga gwardyang nasa labas ang kaluskos mula sa bintana, pero nang tumingin sila, wala na roon si Zachary. Akala nila ay namamalikmato lang sila at hindi na ito pinansin. Sa lakas ng ulan, normal lang na makarinig ng mga kaluskos mula sa bintana. Samantala, palihim na pumasok si Zachary sa balkonahe ni Charlotte. Bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba at selos, iniisip na baka si Luis ay katabi ni Charlotte sa kama. Pagkapasok niya sa loob matapos buksan ang lock, nakita niyang nakaupo si Luis sa sopa habang may scarf na nakabalot sa kanya. Samantala, si Charlotte naman ay mahimbing na natutulog sa kama suot ang puting nightgown. Dahil sa pag-ikot niya habang natutulog, bahagyang nakalantad ang kanyang mga binti at likuran. Napakunot noo si Zachary, iniisip na nakita ni Luis ang ganitong anyo ni Charlotte. Lumapit siya kay Charlotte upang ayusin ang kumot nito, pero muntik nang magising si Luis dahil sa ingay. Dahil dito, mabilis na lumapit si Zachary kay Luis at tinamaan niya ito sa leeg upang mawalan ng malay. Agad namang bumagsak si Luis, ngunit nasalo siya ni Zachary upang hindi ito mahulog. Bagaman nagseselos si Zachary, alam niyang wala namang masamang intensyon si Luis. Nandoon lamang ito upang alagaan si Charlotte dahil madalas itong makaramdam ng sakit tuwing umuulan ng malakas.
Kaya wala talaga siyang balak saktan si Luis. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, lumapit siya sa balkonahe at isinara ang kurtina. Nakita ng mga gwardya ang isang anino sa bintana ngunit inakala nilang si Luis iyon kaya hindi nila ito pinansin. Nang maisara na ni Zachary ang pinto mula sa loob, hinubad niya ang kanyang coat at humiga sa tabi ni Charlotte, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang tiyan ni Dr. Felch na pampatulog ay talagang epektibo, at hindi nagising si Charlotte kahit gumalaw si Zachary. Sa halip, mas lalo pa itong napayakap sa kanya habang tulog. Tinitigan ni Zachary ang mukha ni Charlotte at hinalikan ito sa noo. Napuno siya ng kaba at pag-asa sa mga pagsubok na kanilang kakaharapin, umaasang magiging maayos ang lahat sa huli. Pagkatapos noon, nagtakda siya ng alarm para magising ng alas 5 ng umaga, at agad siyang nakatulog sa tabi ni Charlotte. Si Luis naman, na natutulog sa sopa, ay walang kamalay-malay na ang kanyang fiancé ay nasa mga bisig ng ibang lalaki sa harap niya mismo. Samantala, labis na humanga si Lupin sa tiyan ni Dr. Felch dahil nanatiling mahimbing ang tulog ni Charlotte sa buong gabi ng malakas na ulan. Narinig niya ang ilang kaluskos ngunit hindi niya ito pinansin. Bago siya umalis, iniutos niya sa mga bantay sa labas ng silid, "Gusto kong maging alerto kayo sa anumang kahinahinalang kilos. Kapag may napansin kayo, agad niyo akong ipaalam." Opo. Kabanata 1065. Dahil sa sobrang pagod na naramdaman, hindi na nakayanan ni Zachary ang pagpigil sa antok at hindi na rin niya naisip na gumawa ng anumang kalokohan kahit pa si Charlotte ay nasa kanyang mga bisig. Nakakuha siya ng mahimbing na tulog sa gitna ng malakas na ulan matapos ng halos 1 linggo na hindi halos natutulog. Ganoon din si Charlotte, nakaramdam siya ng kapanatagan habang nakasandal sa mga bisig ng lalaking nasa tabi niya. Kahit hindi siya gising, dama niya ang mainit na yakap nito. Makalipas ang ilang oras, umabot na sa alas 5 ng umaga. Nagising si Zachary nang maramdaman ang pag-vibrate ng kanyang relo. Pagkagising niya mula sa pagkabigla, yumuko siya at hinalikan si Charlotte sa noo sa huling pagkakataon. Bagaman ayaw niyang iwan si Charlotte na mag-isa kasama ang ibang lalaki, alam niyang kailangan na niyang umalis. Habang dumadaan siya sa tabi ni Luis, napansin niyang unti-unti nang nagigising ang walang malay na lalaki. Hindi niya napigilan ang inis nang maisip niyang baka si Luis ay magtagal pa sa tabi ni Charlotte pag-alis niya. Dahil dito, hinalikan ni Zachary si Charlotte sa leeg at iniwan doon ang kapansin-pansing marka ng halik upang magdulot ng kalituhan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos noon, palihim siyang lumabas sa balkonahe habang papalitan na ng mga bodyguard ang kanilang shift. Pagkagising ni Luis, naramdaman niya ang kirot sa kanyang leeg. Umupo siya at napansing si Charlotte lamang ang nasa silid. "Aray, bakit masakit ang leeg ko?" Habang nagtataka siya kung ano ang nangyari, biglang gumalaw si Charlotte at lumitaw ang kanyang mga binti at likuran. Napalunok ng palihim si Luis nang masulyapan ito. Natakot siyang matukso kaya agad siyang tumingin sa ibang direksyon at bumulong sa sarili, "Kalimutan mo yang maruruming iniisip mo." Lumapit siya upang ayusin ang kumot ni Charlotte, ngunit napakunot-noo siya nang mapansin na tila may ibang taong humiga sa tabi ni Charlotte kagabi. "Ano itong maiikling buhok dito? Anong nangyayari?" Lumapit pa siya para mas tingnan iyon, pero biglang nagising si Charlotte at nagkatitigan silang dalawa. Agad na umatras si Luis upang ipakitang wala siyang ginagawang masama. Umupo si Charlotte at galit na sinabi, "Hindi ako makapaniwalang isa kang walang hiya." Sagot ni Luis, Sandali. Hindi ko ginawa ang iniisip mo. Natatakot lang akong lamigin ka." Paglapit ko, "Ikaw, ano ang ginawa mo habang wala akong malay?" Mariing tanong ni Charlotte. Wala. Sa sopa ako natulog buong gabi. Wala akong ginawa. Sinusubukan ko lang ayusin ang kumot mo. Maniwala ka sa akin." Napabuntong hininga si Charlotte at tumugon, "Sige, may punto ka naman. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin buong gabi. Magpahinga ka muna. Maliligo na ako para simulan ang araw. Magkita tayo sa agahan mamaya." "Sige," sagot ni Luis na nakahinga ng maluwag. Hindi talaga pumasok sa isip niyang gumawa ng masama, pero muntik na siyang himatayan sa kaba. Habang nagliligpit siya ng sopa, biglang may narinig siyang sigaw mula sa banyo.
Mabilis na tumakbo si Luis papasok at nagtanong, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Luis, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang samantalahin ako habang wala akong malay? Galit na sigaw ni Charlotte habang ipinapakita ang marka ng halik sa kanyang leeg. Lumabas si Luis mula sa silid ni Charlotte na labis na nasaktan matapos siyang suntukin sa mukha. Gusto na niyang umiyak dahil inakusahan siya ni Charlotte sa bagay na hindi naman niya ginawa. Nagulat si Lupon sa itsura ng malungkot na lalaki at nagtanong, Sir Luis, ayos ka lang ba? Hindi na niya natapos ang sasabihin at tumakbo siya papunta sa kanyang silid na tila ba sugatang-sugatan ang loob. Nalito si Lupon kaya pumasok siya sa silid ni Charlotte at nagtanong, Miss Lindbergh, ang aga ninyong nagising ngayon. Ayos lang ba ang lahat kagabi? Oo, matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong kasariwaan nitong nakalipas na 2 taon. Lumabas si Charlotte mula sa banyo at tumayo sa harap ng kanyang aparador habang pumipili ng damit para sa araw na iyon. Mabuti naman kung ganoon. Hindi mapigilan ni Lupon ang kanyang kuryosidad kaya nagtanong siya, anong nangyari kay Sir Luis? Pagdaan ko kanina, tinatakpan niya ang mukha niya habang papunta sa silid niya. Lumabas na siyang mayabang, sinamantala niya ako habang wala akong malay. Lalo pang nag-init si Charlotte habang inaalala ang nangyari. Anong ginawa niya? Pumikit si Charlotte at sinaway ito, tigilan mo ang pangungulit at maghanda ka na. Aalis tayo ng 8:00. Panahon na para asikasuhin ang proyekto sa South Sea. Opo. Matapos magbihis si Charlotte, nagtungo siya sa silid ni Ellie at nakita niyang gising na ito. Si Olivia ay inaayusan na si Ellie habang ang mga katulong ay naglilinis ng silid. Ngumiti si Charlotte at masiglang binati ang anak, Ellie. Mommy, masayang tugon ng bata. Umupo si Charlotte sa tabi ng anak sa harap ng salamin at mahinahong nagtanong, bakit ang aga mong nagising? Dapat ay natutulog ka pa. Tinitigan siya ni Ellie at nagsabing, Mommy, gusto kong pumunta kina Daddy mamayang gabi para makita sina Robbie at Jamie. Pwede ba yun? Nagulat si Charlotte sa hiling ng anak dahil tila nahihirapan pa rin itong masanay na malayo sa mga kapatid at sa ama. Sigurado akong malungkot sila dahil pumanaw na si Lolo. Sabi ni Mr. Spencer gaganapin bukas ang libing ni Lolo, pero gusto kong nandoon ako para makasama silang lahat. May punto si Ellie dahil tama lang naman na makiisa siya bilang bahagi ng pamilya Noct. Dagdag pa nito, sabi ni Dr. Felch ay ayos lang daw ako basta't normal ang temperatura ko buong araw. Kung ganoon, bibisitahin natin sina Robbie at Jamie mamayang gabi kapag nasiguro nating ayos ka, ha? Tumango si Ellie. Sige mommy, maraming salamat. Hinalikan siya ng ina sa noo at sinabi, pagkatapos mong maghanda, bumaba ka at sabayan mo kami ni Olivia sa almusal. Okay. Excited si Ellie na sumabay sa ina sa almusal kaya umupo siya ng tuwid at hinayaang ayusan siya ni Olivia. Habang palabas na si Charlotte sa silid ng anak, nagtanong ang isa sa mga katulong, ano itong mga tinapay dito? Parang naipit lahat. Sinaway siya ng kasama, Shay. Baka iyan ang tinabi ni Miss Elisa kung sakaling magutom siya sa kalagitnaan ng gabi. Linisin na lang natin. Tumango ang unang katulong at sinimulang ayusin ang kalat. Hindi na ito pinansin ni Charlotte pero pinaalalahanan niya ang anak, Ellie, kung nagugutom ka, kainin mo ang pagkain sa mesa, huwag sa kama. Naiintindihan ko, Mommy. Nang alisin ng mga katulong ang mga naipit na tinapay, napansin ni Charlotte na hindi ito ordinaryong tinapay, mga hot cross bunnies ito, na alam niyang hindi niya binili. Ano itong mga hot cross bunnies? Hindi ko naman maalalang bumili nito. At wala rin sa amin ang marunong gumawa nito. Posible kayang naputol ang kanyang pag-iisip at agad niyang tinanong, mga hot cross bunnies ba iyon? Sa halip na sumagot, umiwas ng tingin si Ellie at tahimik na pinisil ang lelayan ng kanyang damit. Hindi naman ito pinansin ni Olivia kaya sabi niya, mukhang nayupi na rin naman, hindi na natin makilala. Wala rin naman sigurong problema, di ba? Siguro nga, may punto ka, sagot ni Charlotte, bagaman alam niyang may dumalaw sa kanilang bahay kagabi. Mas mabuting isara ang bintana para hindi kayo sipunin. Lumapit si Charlotte sa bintana upang tiyakin ang kanyang hinala.
Sa kasamaang palad, wala siyang nakita kaya hindi niya masabi kung may tao nga bang nandoon dahil sa malakas na ulan. Bukod pa roon, sigurado siyang binura ni Zachary ang lahat ng bakas niya pag-alis dahil kilala niya itong sobrang maingat sa detalye. Hayaan niyo na po ako, Miss Lindbergh. Voluntaryong sabi ng katulong at nagsimulang panasan ang bintana. Palitan niyo rin ang mga kumot. Agad na utos ni Charlotte bago siya bumalik sa kanyang silid upang patunayan ang kanyang hinala. Doon, nakakita siya ng maikling hibla ng buhok na ibang kulay sa kanyang kama at napagtanto niyang may pumasok na sa kanyang silid kagabi. Blonde ang buhok ni Luis. Ibig sabihin, sa iba ito. Walang duda, siya lang ang may ganitong kalokohan. Biglang kumatok ang katulong sa pinto at nagsabi, Miss Lindbergh, handa na po ang almusal. Naghihintay po si Miss Elisa sa inyo sa kainan. Paparating na ako, sagot ni Charlotte at lumabas ng silid matapos makapag-isip. Habang bumababa siya sa hagdan, nasalubong niya si Luis na tila malungkot na lumalabas ng silid. Huminto ito at mahina niyang sabi, Charlotte, hindi ko. May bahid ng pagka-guilty sa mukha ni Charlotte. Sabi niya, ayos lang. Ako ang nagkamali sa pag-aakala. Pasensya na sa maling akusa. Ibig mong sabihin, hindi mo na ako pinaghihinalaan. Sa totoo lang, sa sopa ako natulog buong gabi. Nilapitan lang kita kaninang madaling araw para takpan ng kumot kasi baka sipunin ka. Hindi ko sinadyang samantalahin ka. Sige na, huwag ka nang magpaliwanag pa. Alam kong mali ang naging pag-iisip ko. Pasensya na talaga sa biglaang paghuhusga ko nang hindi man lang sinuri ang sitwasyon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, basta alam mong hindi ako plastic na tao. Pero teka, ano yang pasa sa leeg mo? Nagulat si Charlotte at agad na sumagot, malamang kagat ng lamok. Ha, seryoso ka? Anong klaseng lamok ang makakagawa niyan? Baka dahil sa kakakamot ko. Tara na nga, kumain na tayo sa baba. Sabi ni Charlotte para ilihis ang usapan. Kung ganun, kailangan ko ng patayin ng mga lamok na yan para hindi ka na nila istorbohin sa pagtulog. Seryosong sabi ni Luis. Napairap si Charlotte, hindi mo ba alam na pwede tayong tumawag ng pest control para doon? Tama ka, sige na, mauna ka na at mag-almusal. Ikaw, hindi ka ba sasabay? May kailangan lang akong asikasuhin agad. Sasama ako sayo. Opisyal na tungkulin ko ito, kaya hindi siguro tama kung sasama ka. Oh, okay. Kumain lang ng kaunti si Charlotte at umalis matapos makasama sandali ang iba sa hapag. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya ang anak na inumin ng gamot sa oras at nangakong babalik sa gabi para kumustahin ito. Sinabi ni Ellie sa kanyang ina na iinuman niya ang gamot sa tamang oras dahil sabik na siyang makalabas matapos ang matagal na pagkakakulong sa bahay. Nagpasya si Charlotte na ayusin na lahat ng problema bago sila tumulak papuntang Erihal sa loob ng 24 na oras. Sa totoo lang, wala na siyang balak bumalik pa sa H-City. Habang pababa sila sa Rocon Hill, nagulat si Morgan nang may makasalubong silang itim na Rolls-Royce Phantom. Hindi ba dapat nasa ospital sila? Bakit nandito sila? Tanong ni Morgan. Marahil may iba silang pakay. Sagot ni Lupin. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko si Mr. Noct sa loob ng sasakyan. Biglang nagutos si Charlotte, sundan mo sila. Yes. Mabilis na pinaandar ni Morgan ang sasakyan patungo sa direksyon ng Rolls-Royce Phantom. Paglingon ni Marino sa salamin, mahina niyang sabi, hinahabol nila tayo, Mr. Noct. Dahil sa alitan ng pamilya Noct at Lindbergh, tumigil na si Morgan sa pagsagot sa mga tawag at mensahe ko. Ni, Mr. Noct, kayo ba? Nauutol na tanong ni Ben dahil natatakot siyang makialam. Huminto sa kalapit na bus station, utos ni Zachary. Sigurado siyang nalaman na ni Charlotte na naroon siya kagabi. Pero para sa kanya, hindi na yun ganoon kabigat dahil alam niyang darating din ang oras na kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang ginawa. Nananatiling nakaupo si Zachary sa loob ng sasakyan habang galit na lumapit si Charlotte. Bumaba si Ben mula sa kotse at magalang na bumati, Miss Lindbergh. Lumabas ka ng kotse. Sigaw ni Charlotte sabay malakas na sipa sa pinto. Binaba ni Zachary ang bintana at tinitigan siya sa mata, at marahang nagtanong. Bakit ka nagagalit ng ganito nang maaga pa lang?
Zachary, kapag sinubukan mo pang gumawa ng kalokohan at pumasok ulit sa bahay ko ng palihim, hindi na ako magdadalawang isip na baliin ang binti mo kapag nakita kita. Nagkunwaring walang alam si Zachary at inosenteng nagtanong. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sigurado ka bang hindi mo ako inaakusahan ng wala sa lugar? Ikaw, hindi na ituloy ni Charlotte ang sasabihin dahil napansin niyang maraming tao sa paligid nila. Patuloy sa pagpapanggap si Zachary, kita mo. Sigurado ka bang hindi mo ako inaakusahan? Paano ako makakapasok sa bahay mo gayong sobrang busy ko nitong mga nakaraang araw? At isa pa, sobrang higpit ng seguridad sa lugar mo, paano ako makakasingit doon? Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima. Sinasabihan na kita ngayon, na huwag mo nang ulitin pa. Kapag nangyari ulit, hindi na kita palalampasin. Pagkasabi nito, bumalik si Charlotte sa kanyang sasakyan, na iniwan ang mga litong tauhan niya. Samantala, si Ben, na alam ang totoong nangyari, ay tahimik na tumingin kay Zachary. Nang makita ni Marino ang pilak na Rolls-Royce na dumaraan sa tahimik na kalsada ng residential area, napabuntong hininga siya. Ang tagal na nating hindi nagkikita, pero si Morgan, hindi man lang ako binati, tinitigan lang ako. Swerte ka pa. Kasi sa akin, ni hindi man lang ako tinitingnan, sarkastikong sabi ni Ben. Umalis na tayo, sabi ni Zachary. Opo, sagot ni Marino at pinaandar ang sasakyan, na tinangkang abutan ng pilak na Rolls-Royce sa unahan para lang muling masulyapan si Morgan. Mr. Knock, pumasok ba talaga kayo sa Northridge at doon natulog kagabi? Tanong ni Ben para lang makasiguro. Bakit mo pa tinatanong ang halatang bagay? Iritadong sagot ni Zachary sabay irap. Ang galing nyo. Paano nyo nagawa yun kahit pagod na pagod kayo? At higit sa lahat, paano hindi kayo nahuli ng kahit sino? Anong pinupuri mo dyan? Gusto mo bang matuto rin ng ganon? Hindi, imposible yata yon. Hindi ako kasing galing nyo. Kita mo, tumigil ka na lang sa kakatanong ng halata, sagot ni Zachary sabay pikit ng mata para umidlip ulit. Humanga si Ben. Ang galing nyo talaga, ulit niya. Hindi rin napigilan ni Marino ang papuri. Tama siya, iba talaga kayo, Mr. Knock. Kahit ano, nagagawa niyong paraan para maabot ang gusto nyo. Siya, tumutok ka na lang sa daan. Opo, samantala, bakas na bakas sa mukha ni Charlotte ang inis. Tinanong ni Lupin, Miss Lindbergh, pumasok ba talaga si Mr. Knock sa Northridge kagabi? Namilog ang mga mata ni Morgan. Totoo ba yan? Bakit wala akong narinig kahit anong balita mula sa mga bantay kagabi? Mayabang na sagot ni Charlotte, syempre, hindi niya hahayaan na may makaalam. Sa tingin ko, kailangan ko nang kumuha ng mga bagong bantay na kayang tapatan ang galing niya. Nalilito si Lupin, pero bakit siya pupunta roon sa lakas ng ulan? May problema ba? Nang maalala ni Morgan ang sinabi ng katulong tungkol sa mga tinapay na parang hot cross bunnies sa kwarto ni Ellie, nagtanong siya, baka naman dinalhan lang niya si Miss Elisa ng mga hot cross bunnies. Siya, muntik nang sabihin ni Charlotte ang totoo, pero napigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang mapaiya. Tutal, si Zachary ay nakatulog sa tabi niya nang hindi nalalaman ng iba, at mas masama pa, may iniwan pa itong kapansin-pansing marka sa leeg niya. Dinalhan lang niya ng hot cross bunnies si Ellie. Wala siyang masamang intensyon, pero hindi siya dapat basta-basta pumunta at umalis sa bahay ng may bahay. Sabi ni Charlotte, na pilit na gumagawa ng dahilan para lituhin si Lupin. Bagaman mali ang ginawa niya, iyon din ang nagpapakita na mabuting ama siya, na gumagawa siya ng paraan para makasama ang anak kahit abala. Narinig ko pa nga na halos isang linggo na siyang walang tulog para ayusin ang mga problema sa Knock Group. Sumang-ayon si Morgan sa sinabi ni Lupin at muling inulit, totoo, hindi may kakailan na isa siyang kahanga-hangang ama. Natahimik si Charlotte dahil hindi niya kayang sabihin ang totoo sa kanila. Wala siyang nagawa kundi tiisin ito ng tahimik. Samantala, nag-e-enjoy si Zachary sa pang-aasar kay Charlotte. Biglang nabanggit ni Ben, kung hindi ako nagkakamali, aalis sila papuntang Erihal bukas ng 3:00 ng hapon. Natahimik ang tatlo sa loob ng kotse dahil alam nilang malapit nang umalis si Charlotte at baka hindi na bumalik pa. Mr. Knock, hindi niyo ba naisipan na pigilan sila? Pwede niyo bang kumbansihin si Miss Lindbergh na manatili dito? Tanong ni Marino na halatang umaasa.
Sana nga magbago ang isip niya at manatili dito, pero hindi na ituloy ni Zachary ang sasabihin. Gusto rin niyang pigilan si Charlotte, ngunit alam niyang wala siyang magagawa para baguhin ang desisyon nito. Wala akong magagawa ngayon para baguhin ang isip niya. Ngunit iba ang tingin ni Ben. Sabi niya, nasa punto na tayo na wala nang balikan dahil sa tiyahin ni Mr. Noct. Sa tingin ko, mabuti ring umalis muna sila at magpahinga. Kung gusto niyong gumawa ng paraan, mas maigi siguro 2 buwan mula ngayon, kapag kinuha na natin si Ellie. Sana nga maging maayos ang lahat sa huli, sagot ni Zachary. Matagal na niyang pinag-isipan ang sinabi ni Ben. Iyon din ang dahilan kung bakit ipinadala niya si Ellie kay Charlotte at pinilit na isama ito papuntang Erihal. Aayusin ko ang lahat sa loob ng 2 buwan. Sana ma-realize niya na hindi ganoon kadaling magsimula muli bilang miyembro ng pamilyang Lindbergh. Napabuntong hininga si Marino ngunit hindi niya masabi ang iniisip dahil hindi siya sang-ayon sa pagpapalayo sa kanila. Bilasan mo, utos ni Zachary matapos tingnan ang relo. Dahil libing ni Henry, marami siyang kailangang asikasuhin. Opo, sagot ni Marino. Samantala, nagtungo si Charlotte para kausapin ang taong namumuno sa proyekto, ngunit kinailangan niyang ipagpaliban dahil karamihan sa kanila ay pumunta sa libing ni Henry. Kahit naiinis siya, alam niyang hindi tamang gumawa ng gulo dahil libing iyon ng ibang tao. Habang pauwi na, nakatanggap siya ng tawag mula kay Danrick. Nang sagutin niya, agad siyang bumati, Danrick. Gusto kong dumalo ka sa libing ni Mr. Noct. Halos hindi makapaniwala si Charlotte. Alam niyang may matinding galit si Danrick kay Henry. Bakit niya gustong dumalo ako sa libing, gayong hindi naman sila magkasundo? Kahit patay na si Henry, imposible yatang patawarin pa siya ni Danrick. Muling nagsalita si Danrick, nais ko nang ihanda ang lahat para sa atin. Danrick, ano bang binabalak mo? Tanong ni Charlotte, gustong malaman kung ano ang plano nito. Ano, natatakot ka ba? Sagot ni Danrick. Natahimik si Charlotte. Kahit may galit pa rin siya kay Henry, alam niyang panahon na para kalimutan iyon. Pero natatakot siyang baka gumawa ng gulo si Danrick sa mismong libing ni Henry. Sa huli, lolo pa rin ito ng mga anak niya, at ayaw niyang madamay ang mga bata sa alitan ng pamilya. Makinig ka na lang sa akin. Sabi ni Danrick sabay baba ng tawag, na malinaw na wala siyang pagpipilian kundi sundin ito. Mahigpit na hawak ni Charlotte ang cellphone, at napakunot ang noo dahil sa takot sa mga posibleng mangyari sa pamilya Noct. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Lupin at nang matapos, sinabi niya, si Mr. Lindbergh ay nag-utos na ihanda ang lahat para sa atin. Nais niyang magkita tayo ng 5:00. Sige, sagot ni Charlotte. Tahimik na sabi ni Lupin, kalma lang po kayo, Miss Lindbergh. Sa tingin ko, hindi siya gagawa ng masama. Marahil gusto lang niyang ipakita sa mga bisita na marunong siyang magpatawad bilang pinuno ng Lindbergh Corporation. Utos ni Charlotte, kuhanin mo ang listahan ng mga bisita sa libing. Alamin mo kung may mga mamamahayag na papayag ang pumasok. Opo, sagot ni Lupin at agad tumawag para alamin kung sino-sino ang dadalo sa libing ni Henry. Samantala, tanong ni Morgan, saan po tayo pupunta ngayon? Babalik muna tayo sa bahay, sagot ni Charlotte habang seryoso ang mukha. Sige po, tugon ni Morgan at pinaandar ang sasakyan pabalik sa Rocon Hill. Pagkatapos makuha ang impormasyon, sinabi ni Lupin, Miss Lindbergh, ang mga opisyal ng lungsod at mga kasosyo ng Noct Group ang dadalo. Kasama rin ang mga kaibigan ni Ginoong Henry, mga negosyante, at mga politiko. Ngunit walang mamamahayag na papayagang makapasok sa loob ng bulwagan. Kabanata 1070, hindi na nagtanong pa si Charlotte at ibinaba ang ulo habang nag-iisip. Pagdating niya sa bahay, kasalukuyang kumakain ng tanghalian si Ellie sa mesa. Tumakbo ito papunta kay Charlotte nang makita siya. Mommy, bakit ang aga mong umuwi? Hindi ko muna natuloy ang lakad ko kaya nakauwi ako ng maaga. Hinaplos ni Charlotte ang noo ni Ellie. Buti na lang, mukhang wala ka ng lagnat. Oo, sabi ni Dr. Felch magaling na ako. Wala na akong lagnat buong araw. Buti naman. Binuhat ni Charlotte si Ellie pabalik sa mesa. Ngumiti si Dr. Felch kay Charlotte. Maayos na ang kalagayan ni Ellie ngayon. Mag-ingat na lang sa loob ng 2 pang araw. Salamat, Dr. Felch.
Inilagay ni Charlotte si Ellie sa upuan. Ellie, maging mabait ka at ubusin mo ang pagkain mo. Mommy, pwede ba akong pumunta kay Daddy mamayang gabi? Tanong ni Ellie na puno ng pag-asang tumingin sa kanya. Sige, ayokong sirain ang pangako ko. Pero pupunta ka mamaya na ng kaunti, kasi abala si Daddy sa oras ng hapunan. Pagkatapos niyang matapos, ipapahatid kita. Ayos ba yun? Okay, tumango si Ellie ng masunurin. Magaling na bata, kumain ka na muna at matulog ka pagkatapos. Pagkagising mo, gawin mo ang iyong rehab. Pagkatapos nun, pwede kang manood ng cartoons saglit. Pagkatapos noon, oras na para pumunta. Sige po. Matapos ayusin si Ellie, nagpaalam si Charlotte kay Dr. Felch at nagtungo sa silid-aklatan. Gusto niyang ayusin ang mga dokumento para sa proyekto sa South Sea dahil balak niyang dalhin iyon mamayang gabi. Dahil lahat ay nasa burol, plano niyang doon na kunin ang mga pirma para matapos na ang lahat ng kailangan. Tinutulungan siya ni Lupin at sabay silang nagtrabaho hanggang bandang alas 4 ng hapon. Biglang tumunog ang alarm ni Lupin at pinaalalahanan siya. Miss Lindbergh, oras na para magbihis. Dapat na tayong umalis. Sige, tumango si Charlotte at tumayo matapos ayusin ang huling dokumento. Dalhin mo lahat ng papeles. Opo. Agad na kumilos si Lupin. Pagkatapos, pumunta si Charlotte sa kwarto ni Ellie upang tingnan ito. Tulog pa rin ito habang nagbabasa si Olivia ng libro sa tabi. Nang makita si Charlotte, agad tumayo si Olivia. Charlotte, may kailangan ka ba? Aalis na ako ngayon. Tiningnan ni Charlotte ang orasan. Papasundo ko kayo ni Ellie bandang alas 8. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Olivia. Mahangin ngayong gabi, baka umulan pa. Siguraduhing magsuot ng makapal na damit si Ellie, at ikaw din dapat may jacket. Tinapik ni Charlotte ang balikat ni Olivia. Sige, ngumiti si Olivia. Mag-focus ka na sa trabaho mo. Ako na ang bahala dito. Sige, tumango si Charlotte ng marahan. Bago siya umalis, bigla niyang naalala ang isang bagay. Nakapagdesisyon ka na ba talaga? Sigurado ka bang sasama ka sa akin papuntang Erihal? Hindi na ako babalik dito kapag umalis ako ngayon. Napakatatag ng sagot ni Olivia. Napag-isipan ko na, wala na akong dahilan para manatili rito, at wala na rin akong layunin. Sasama na lang ako sa iyo. Paano si Peter? Hindi ba siya ang dahilan mo? Tanong ni Charlotte ng marahan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Olivia. Bakit mo siya biglang binanggit? Alam kong may nararamdaman ka para sa kanya. Matagal ko nang napansin iyon. Sayang lang kasi babae siya, at hindi kanya kayang pasayahin. Pero walang tama o mali sa pag-ibig. Kung gusto mo talaga siya, subukan mo pa rin. Imposible na sa amin. Ibinaba ni Olivia ang ulo. Ang tanging gusto ko ngayon ay makaalis kasama ka at magsimulang muli. Sige kung ganoon. Hindi na siya pinilit pa ni Charlotte. Pagdating natin sa Erihal, gagawa tayo ng bagong plano para sa iyo. Kung gusto mong mag-aral muli o maghanap ng bagong nobyo, tutulungan kita. Salamat, Charlotte. Hindi mapigilan ni Olivia ang pasasalamat. Ang bait mo talaga sa akin.